Isa itong kontrobersyal na issue sa bansa kung saan inulat na kinakasuhan sina Kuting ng Norte at Lizas Bank sa Germany. Ang ilan ay naniniwala na ito isang uri ng karma para sa kanilang hindi makataong gawain. Sa kabila ng kanilang pagiging nasa ibang bansa, tila hindi sila nakaligtas sa batas. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang tuwa sa balitang ito at may ilan na umaasang hindi na sila dapat pabalikin sa bansa. Ang ilan ay nagmumungkahi na sana raw si VP Inday Sara na lamang ang iluklok sa pagkapresidente para masigurado ang pag-angat at pagbangon ng bansang Pilipinas. Isang itong katunayan na dapat nating pakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, so January 8, cut nilang video putol-putol. Pag ikaw ay taong gobyerno, lalo na presidente ka, hindi ka pwedeng mag-record, okay, ng video na i-reserve mo ang mga video. Ito, January 8, magre-record na ako. Ang dami na lahat ng sasabihin ko. Putol-putulin na lang natin. Then by 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 na dyan sa Pilipinas, doon natin ipi-play. Ibig sabihin, di ba? Pangdaraya yan sa lipunan. Kasi isipin ng tao, kasi nag-post sila ng video ni Kuting na nagsasalita patungkol dyan sa, ano na yan, kapayapaan eklabush na yan. So isipin ng tao, 4 hours ago niya pinost. So kung 4 hours ago niya pinost, ibig sabihin 4 hours ago niya, kumbaga ginawa yung video na yan. Pero the same forma, the same table, the same background, nag-release siya ng video about naman tungkol doon nga sa peace and order, tungkol naman sa pulburon, di ba? Na-vlog natin yan, 4 days ago. So, ginawa nila yung video ng 8. Tapos ngayon, ibang topic naman, pinost nila ngayong 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. That's 5 days ago. So, you have to think. So, I'm thinking na nakarating sa akin ang balita na magpapa-stem cell sila sa Germany. Okay? Hindi lang natin sure kung nakaalis na ba sila 4 hours ago, kasi 4 hours ago pinost, para palabasin sa taong bayan na si Kuting ay nasa Pilipinas lang. Kaya, nag-pre-record sila. So, that video sa Presidential Communications ay pre-recorded. So, wala namang problema kung magsisik sila ng medical treatment, 'di ba? Walang problema 'yun, pero dapat maging tapat sila sa taong bayan. Sabi ni Tyra, trabahong tamad talaga. Stop na natin 'to, stop sharing. Okay? So bakit presidential communication? Ito lang ang tanong ko. Whether kunyari nagpa-stem-cell siya o hindi. Bakit kailangan niyo mag-record ng video si Kuting January 8 tapos i-release niyo after 5 days? Okay? Pre-record yan. Pag umalis siya mga yan, deport, huwag tatanggapin ng Pilipino. Okay? So yun yung sana, sabi ni Mars Jackie, sana may mga Pilipino sa Germany na makita sila. Okay? So yun yung tanong ko sa Presidential Communications at you Filipino people, tama ba yun? Na ang presidente ninyo, okay, na nag-i-enjoy sa pera ng bayan, lahat ng perks, pagnanakaw, pagkukorap, pareho lang yun. Pagkipagsabuatan sa smuggler, sa pulburon, di ba? Mag-pre-record sila, tapos ipopost nila ng ganun na lang. So, hindi natin alam, hindi natin alam na yung, dahil dito, hindi natin alam na yung ibang mga videos nila, na-record na yun. Kasi ang live, pwede mong dayain. Okay? Let's say sa StreamYard. Okay? I-record mo yung video, pwede mong i-play as live. So, pwede mong dayain. So, ito ay pangdadaya sa taong bayan na nirecord nila ng January 8 ang video, tapos pinalabas nila ngayong araw. So, anong ibig sabihin nito? Diba? So, yung nakarating sa ating report na sila ay nagpatawas sa Germany dahil sa may nararamdaman na sila. So, ang ibig sabihin, mga palangga,
Oh, may puting ahas. Okay. Ayan, ito. Di ba nagpunta ng palihim si babaeng ahas. Yeah, sa Germany at Langka last year. Oh, yeah, na-vlog na pala natin yan. Baka naghahanap sila ng stem cell clinic para kay Kuting. Okay? Kuting already announced that he will visit Germany sometime in March, right? Okay. So, yun na nga ang question ko. Thank you sa putang ahas. So, di ba may bilag tayo na lumipad si Kuting at saka si Mel Robles, yung kasabot ni Lisa sa katiwalian dyan sa loto, yung papanalo sila ng mayamayang loto at yung pinaka-classic, yung pinaka-malupit pala, not classic, 433 winners na hanggang ngayon walang investigation. So the question is, kung titignan mo lang na nag-record sila ng video 5 days ago, then pinalabas nila that in-upload nila ng 4 hours ago, then may nakarating sa atin na lilipad sila o lumipad na sila papuntang Germany na itinago sa bayan. Anong ibig sabihin yan? Okay, yung itsura niya kahapon na numpa, si Recto, ano sabi ni Palangga? Nangingitim na mga eye bag niya, sabi ni Jennifer Ladrillo. Ang nakikita ko dito mga Palangga, we all know, actually, we all know na sinungaling. We all know na mandorobo, mandarambong, lahat na ng kasamaan nasa kanila. Kasi business partner nga nila ang mga smuggler at ang mga pulboronic at lahat na. Kaya wala ng hustisya ang taong bayan. And the fact na pinapatigil na digital martial law, pinapatahimik na tayo, ngayon mga Palangga, pinapatahimik na tayo sa ating mga social media account like me, di ba? Ginorgor niya yung 2 page ko dito. Talagang ramdam na ramdam ng gobyernong Kuting at ahas ang power ng taong bayan. Kaya naman sa susunod nating topic, i-close na natin yung pagpapatawas at pagpa-stem cell nila sa Germany. So kayo na yung humusga bakit may recorded video at pinost ngayon. Baka lumipad na sila. Okay? Ngayon, actually malalaman na kung matitino lang ang mga taong gobyerno. Okay? Matitino lang yung sa immigration. Diba? Or dun sa record ng flights. Diba? Can you do something? May iba magagaling dyan eh. Bakit tingnan mo niya kung may lumipad na, kaya hindi natin alam kung anong airlines ang sinakyan nila. Okay? For sure, private yan. Diba? Okay. Stop na, i-close book na muna natin. Pumunta na tayo dito. Ito mainit-init na balita. Hindi pa rin to na ipakita sa media. Title natin, Counterintelligence Pinaalarma. Mga kababayan, totoong napapraning na si Kuting at si Lisa. Ako, tinignan ko to bago ko inulat. Kailangan ninyong malaman. Okay? Nag-release, okay, ng memorandum ang Office of Assistant Secretary for Plan and Program ng Department of National Defense. Okay? Ano yung nakalagay sa memorandum? Ano yung subject? Ang sabi sa subject dito, approve reactivation of the AFP Counterintelligence Group. Okay? Provisional. Okay? Provisional. Ngayon, sabi dito, transmitted, okay, dated January 12 of 2024. Yesterday in the Philippines. January 12. Okay, hawak ko yung ito. Hindi ko na ipapakita sa inyo, babasahin ko na lang. Yan, no? Siguro naman, credible naman ang lola niyo. Pakita ko na yung logo para masaya. Ito na lang, logo kasi natin pwede pakita ang ang ibang information. No? Ayan yung logo, yan yung binabasa ko, ha? Okay? Ngayon, sabi dito, transmitted for appropriate action is the memorandum dated 11/2024 signed by the Secretary of National Defense relative to the reactivation of the AFP Counterintelligence Group. Okay? Provisional lang daw ito. Okay? The Special Intelligence Force Intelligence Service and the AFP shall be activated. Okay, anong ibig sabihin nito? So tinanong natin sa ating mga puting ahas, ano ba sa ating mga may alam sa ganitong klaseng mga usapin, mga Palangga, kung ano ba itong nangyayari, naaalarma ba si Kuting?
So dahil pina-reactivate ni Kuting yung counterintelligence, ibig sabihin, naaaning siya. Iniisip niya, okay, na maaring, may magdedestabilisa sa kanya. Di ba? Ito yung mga tamang naka-Coca-Cola eh. Ito yung tamang nakapulburon kasi pina-reactivate niya at pinalitan niya actually, pinalitan niya or temporarily, di ba? Temporary lang ito, pinalitan niya yung mga Special Intelligence Force ng AFP. Okay, maaring, wala siyang tiwala dito sa mga grupo na ito. So, palitan niya ng bagong set na mga tao. Okay? So, again, this memorandum ay galing sa Assistant Secretary for Plans and Program. Ano ba yung counterintelligence? Ano ba yung trabaho nila? Ito yung mga departamento na bago pa magkaroon ng mga national threats, cyber attack, cyber whatever, terrorism o ano man, laban sa isang bansa ay dapat ma-action na nila, ma-counter na nila, o mapatigil nila, o ma-prevent nila na mangyayari na hindi maganda, na ang hindi magandang mangyayari sa ibang bansa. Okay? Kasi ito ay nakakasira ng ating bansa, katulad ng what? Siyempre, kung mayroong, let's say for example, may magsa-cyber attack sa ating mga ahensya ng gobyerno, pinagkukuha ang mga data, actually mismo ang gumagawa niyan, di ba? Ang gumagawa ng pag-cyber na yan, di ba naiulat natin sa inyo yan, yung pag-hack, isa yan. Okay? Isa yan sa mga cyber security na dapat ini-ensure ng mga bawat bansa. Pero only in the Philippines, di ba ang Congress na-hack in the last year, few months ago? At sinabi ko naman sa inyo yan, yung HackMe. Di ba? Sila lang naman ang nag-hack dyan. So, actually, there's no point para magkaroon ng counterintelligence kung mismo ang mga tiwali sa gobyerno ang nagpapahack sa sarili niya. How can you counter a government threat kung mismo ang may nagbibigay ng threat? Itong itong nasa loob mismo ng Congress. Itong mga bataan ni Lisa na si Ashgard, si Ivan Uy ng DICT, sila mismo. Kung si Ivan Uy ng DICT, we'll talk about the communication and the cyber. Kasama sila din dyan eh. Maliban sa mga cyber under PNP, kasama sila dito. Paano mo ika-counter yan, Lisa at Kuting? Ikaw mismo ang nag-uutos dyan. Kayo mismo nagsa-cyber attack sa sariling website ng gobyerno. 'Di ba? Ngayon, ang sabi niyo doon sa Congress, kung naalala ako, yung na-hack yung kunyari na-hack, hindi naman, 'di ba? Remember that issue? So how can you, Kuting, i-reactivate itong counterintelligence? Wala namang threat coming from the outside. The threat is inside. Sabi nila, secure nila ang pera. Di ba, parang nabanggit yata ni Senator Amy, I think yesterday or the other day, na ang puwersa, na kaguluhan or something na hindi maganda is coming from the inside. So, anong ni-reactivate mo, Lisa? Si Lisa may pauso lahat ng ito. Dahil si Kuting nga, si Marcos Jr., ay sunod-sunuran, walang ang betlog. Paano mo reactivate yan? Sabi ko nga, kayo mismo ang nagbibigay ng threat. Kasi when you talk counterintelligence, ika-counter mo kung mayroong mga terorismo magaganap. Dapat ma-prevent yun. Paano niya ika-counter yan na mismo si Amit Chandiramani na may mga nahulihan ng mga pampasabog at kung ano pang mga kalibreng barel at mga pampajarbog na mga palangga, pinalaya ninyo, ito yan. Ayan, non-bailable yan. Paulit-ulit ko yan. Ayan, hinuli yan mga palangga. Inulat ko na yan sa inyo. Hanapin nyo na lang. Ayan siya. Okay? Paano nyo, how come na pina-reactivate ni Kuting ang counterintelligence against, kasama kasi ito against sa pagtiti ng ating bayan, kung mismo pinalayan nyo ang mga taong sangkot sa nagugurgur. May mga high-powered, pang bratatatatak. You know what I mean, right?
Oh, so walang kwenta tong counterintelligence. So mga bitter intelligence ito. You know what? Dapat sa amin, may nagbabasa ako kanina sa group yata yun. Di ba? Dapat kay Maharlika nyo ibigay yung intelligence fund. Kasi itong mga intel natin, nagmaterialize lahat. At naging balita. O, ibigay nyo na sa amin, ha? Mga counter, yung funds. Ngayon, cyber threat. Yun nga, we talk about cyber threat. Paano? Sino nagsa-cyber threat? Like mga information ng ating mga kababayan. Di ba? Anong inulat ko sa inyo? Diyan sa PCSO. Philippine Charity Sweepstakes, yung bago nilang ginawa na pwede nang tumaya ng loto, ng lottery, ang ating mga kababayan kahit nasa labas ka ng bansa as long as you have valid ID and valid Philippine SIM card. Okay? Threat yan. Cyber threat yan sa mga information ng ating mga kababayan kasi, you know what? Sabi ng ating puting ahas, gagamitin nyo yan, Lisa Robles. Okay? Sabi ng aking mga puting ahas, gagamitin nyo sa mga panggigipit nyo sa taong bayan at also sa election. Hawak nyo na ang information ng OFW. So if I were you, mga palangga, mga OFW, huwag kayong tumaya-taya ng online, okay, sa lottery sa Pilipinas, sa PCSO. Kasi unang-una, hindi kayo mananalo. Dahil ang nananalo, yung mga gustong ipanalo ng mga tiwali, katulad ni Robles dyan sa loob ng PCSO. Ilang beses tayo nag-vlog about that. Now, let's talk about national threat. Kasi kailangan i-counter, kaya nag-release ng memorandum ang National Defense para i-counter itong mga national threat. Ang daming national threat sa ating bansa. Ano yung national threat? Di ba? Ang pagkakalat ng pulburon. Ang pagnanakaw ninyo, lahat yan ang national threat. Walang counter, what do you call that? Walang threat, walang destabilization outside, okay, from your government. Ang nagdedestabilisa, kayong mga hinayupa kayo. Ikaw, Kuting, Lisa, you talk about national threat. Di ba? National threat, itigil mo na yung pagpupulburon mo kaya inaaratay na kayong lahat. And aside from that, mag-step down ka na bago pa mahuli ang lahat. If I were you, tandaan mo tong bunganga ko, Kuting. May power to. Diba? Sabi ko sa iyo noon, mananalo ka. Nanalo ka. Okay? Sinabi ko sa iyo yan. So if I were you, para hindi ka rin malubog sa kumunoy, dahil sa ginagawa mong threat sa buhay ng bawat Pilipino, dahil sa pagiging pulboronic mo at pagiging walang yagbols mo, malulubog ka hindi lang sa kumunoy. Hihilain namin kasama yung ahas mong asawa at 10 ng kanyang pamilya, hihilain namin lahat at mananagot kayo sa lahat ng ninakaw ninyo, paninira ninyo sa taong bayan, bribery and everything. That is national threat. Dahil sa pagnanakaw ninyo, ang bawat tao, bawat individual sa Pilipinas, dineprive ninyo ang karapatan nilang makakain ng tama. Dineprive ninyo ang kalayaan nila o karapatan nilang magkaroon ng trabaho. Dineprive ninyo ang kalayaan ng mga kababayan natin na makagalaw sa isang lipunan na free of pulburon. Kayo ang national threat. Kaya yung counter intelligence na yan, na pinareactivate mo, isang kapraningan yan. Kung 100% na ang mga militar, ang AFP, ay nakikita ang isang gobyerno, ang isang administrasyon, na tama ang ginagawa mo, there's no reason para ka maaning. Di ba? Ba't ka naaning? May pa-counter ka pa, di ba? Oh. Budget 2024, nakuha na nila yung buong Philippine Airlines? I don't think, ano palangga? Ano yun? So ngayon, mga kababayan, tignan natin to. Okay? Ang threat sa bawat Pilipino na pinapamalas ninyo, especially sa aming, not only sa mga vloggers, dito sa mga netizens na nanonood, yung pag-suppress nyo sa amin, yung pag-suppress, pag-oppress, pagpapatahimik, pananakot ni Acorda,
Yan ang national threat. Threat pananakot sa mamamayang Pilipino katulad ni General Macanas. Yan. Okay? Kayo ang problema. Napapraning ka na, Marcos Jr., at ikaw, Lisa Ahas, Araneta Marcos, nabubuang na kayo. Yan ang epekto ng alak, yung mga illegal substance, yung illegal substance, pulboronic. Okay? Kaya ganyan ang utak ninyo, tamang hinala. Diba? So ngayon, mga kababayan, ano pa dito? Yeah. Tamang hinala na hanggang ngayon, si Lisa Smugs ay pinaghinalaan niya yung mga tao niya sa ahensya. Katulad na lamang ng Presidential Communications sa Office of the President, pinaghinalaan niya lahat. Kung wala kayong tiwala sa mga taong nakapaligid sa inyo dahil pinagbibintangan mong babaeng ahas, ay mabuti pang umalis na kayo sa pwesto. Total, marami na kayong nanakaw, marami na kayong nakamkam, pero hindi namin kayo titigil. I know, pag dumating ang panahon na matanggal na namin kayo, mabuhat na namin kayo ng bonggang-bongga, pagbabayaran nyo lahat ang pangangamkam ninyo sa taong bayan. Ngayon, AFP, DND, okay? National Defense. Anong kinaalarma ng boss ninyo? Well, what do you expect? Remember, may vlog natin na binastos ni Kuting ang mga general nung pumunta sa Malacanang na nagpatawag siya ng conference. Di ba? Pero hindi niya hinarap. Sa halip, binigyan niya ng sobre. Dinimoralize mo. Ginawa mong timawa itong mga matataas na general na nag-aral, naglingkod ang iba sa kanila. Walang iba doon, mga paborito mo daw. Okay? So bakit ganito ang gobyerno natin non-stop? Remember, since I started kuda-kuda, coming from my puting ahas, last week of January of 2022, eto na tuloy-tuloy na. Kung itong lahat ng mga sinabi natin, yung mga in-expose natin, papalitan si ganito, tatanggalin si ganito, eto ang nangyari, ay hindi totoo, I don't think na the 4,600 viewers right now will listen to me. At I don't think na Lisa Ahas at Kuting ng Norte, lahat kayo mga ginayupa kayo, ipapatake down ninyo ang Facebook page ko. Kahit binolja ko si Noynoy nung panahon niya, si Pangulong Duterte nung panahon niya, never ever, mas malupit ang mura ko kay Noynoy. Hindi makain, naalala niyo yun, palangga. Pero hindi naman na-take down ang aking page. Pero sa panahon ng taong sinuportahan ko katulad ni Kuting, na hindi nila kayang katotohanan. So, pina-take down ang Facebook page ko para manahimik ako at para hindi nyo na po ako makipakinggan. Pero sabi ko nga, ang boses ng katotohanan parang tubig yan sa falls. Na harangan mo man, okay? Harangan mo man siya ng bonggang-bongga, lalabas at lalabas siya. Ngayon, ano ko sa iyo, Kuting, bakit mo na-reactivate ang counterintelligence? At sabi ko nga sa inyo, hindi pa yan lumalabas sa media. Unless kung may nabasa pa kayo. Kasi ako hinanap ko. Bakit ang mga media ayaw ibalita? Okay? Bakit ayaw ibalita ang mga importanteng bagay na nangyayari sa atin sa gobyerno? Kasi ibig sabihin, kiskipay yan. Diba? Kiskepyas o kiskipay para mas maganda, kiskepyas kay Lisa Smugs. Remember yung vlog natin kanina patungkol sa Inquirer? Okay? Para may dagdag akong kaalaman, actually, ito palang, ayon sa aking puting ahas, ito palang Paulo Prieto, na may yung head dyan sa philippinedailyinquirer.net, ay isa rin daw pulboronic. Mahilig din sa Coca-Cola. Coca-Cola yung tinitira. Kaya naman pala pare-pareho sila, no? Ayon sa aking puting ahas. Okay? So, kaya pala mga bangag sila, no? Nanonood, sabi ni Grace, habang nanonood ako sa FB page, bigla na lang nag-freeze. Tapos pinastart uli ang phone ko sa Facebook. Oo nga, ginagawa nilang ano yan palangga eh. May eksena sila dyan. So question ko, sa kay, never again sa mga Marcos, sabi ni Tinkerbell. So sa tingin nyo, ano mga susunod na mga mangyayari? Ako nakikita ko talaga na hindi na aabot si Kuting. Hindi na siya makakadalawang taon. Okay, ano ba siya? Magto 2 years, di ba? Yun ang nakikita ko sa aking bolang kristal. If I were you nga, Marcos Jr., Ferdinand Marcos Jr., total, hindi ka naman talaga
hindi ka naman, hindi ka naman talaga nagtatrabaho at incompetent ka at sunod-sunuran ka sa asawa mo, pinapaikot ka ni Martin Araneta, ni Tambalustos at ni Lisa Smugs para mag-iisa katuparan nila yung pangangamkam nila sa taong bayan. So isa kang inutil. Di ba? Bago mo pa masira, sirang-sira na. Okay? Wala ka nang mai-repair. Di ba? Kung lalo ka pang bago ka malubog, I'm telling you. Sabi ko sa inyo, may power tong ballpen ko. Bago ka pa malubog ng taong bayan at makita ng buong mundo ang mga dapat hindi makita. Kasi nakikita natin siya palangga sa Pulboronic video. Well, baka merong negotiation. Baka merong negotiation. Eto, sige, I'm giving you, bala na kayo mag-comprehend. Okay, I'm not giving you the exact ng aking sasabihin. Ganito kasi yan, ha? May video. Okay? May video ng Pulboronic. Okay? Di ba sinabi ko sa inyo na kung ako sa'yo kuting, bumaba ka na para hindi na ma-showing ang Pulboronic video. So yun yung nakikita ng aking bolang kristal na once na hindi maipalabas sa buong mundo ang Pulboronic, may alternative. And this alternative will shock the world. Okay? Will shock the world. Hindi ko mai-elaborate ng husto, okay, ang mga eksena sa banga, but yun yung nakikita ko ngayon. Okay? Na yung video na sinasabi natin Pulboronic, merong kalalagyan yan. Maaring makikita nyo yun, okay? Maaring maipapalabas yun sa buong mundo kapag hindi nag-materialize ang mga bagay-bagay. Pero kapag, nag-materialize ang mga bagay-bagay, okay? Tama ba? Pag nag-materialize ang mga bagay-bagay, pareho lang yun, di ba? Hindi nyo mapapanood ang video. Pag hindi naman, mapapanood nyo yung video. So which is which? Anong gusto nyo mapanood? Wala naman sa akin ang power. Okay? Wala sa akin ang desisyon. Pero you'll never know, di ba? Pwede magbago. Okay? Bakit sobrang weak niya at kayang-kaya siya ni Smugs, sabi ni P.T. Paul. Ganun talaga pag walang balls. Okay, nakita nyo naman dun sa pelikula ni Direk Daryl Yap, yung Made in Malacanang, mismo ang kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, ang nagsabi doon, di ba, na mahina si Kuting, nagsuot lang siya ng uniforming pang sundalo during the time na pinaalis sila papuntang, in-exile sila papuntang Hawaii, di ba? Nagsuot siya ng sundalong outfit para palabasin na siya ay matapang. Pero ang totoo, hindi naman pala. Takot nga, nadujumbag nga ni Lisa Ahas sa loob ng eroplano. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, based sa ating puting as, binato pa nga siya ng folder, natamaan siya sa ulo, di ba? Anong expect mo? Sinisigaw-sigawan mismo. Kung natatandaan ninyo, I think first quarter of the year, during the meeting, nandoon pa si Sinaida Angping, okay, sa PMS. Okay? Nandoon pa si Sinaida Angping nung sinigaw-sigawan ni Lisa si Marcos Jr. at naririnig ng mga tao. So, itong klaseng governance ng isang Pulboronic na kayang sigaw-sigawan ng asawa at kayang jombagin ni Lisa, si Kuting sa harap ng mga PSG, he has to go. Kung hindi niya kayang tumayo ni Kuting at kaya na lang siyang saktan ng kanyang asawa, nang ganun-ganun na lang. Dapat nga sabi ko, pinosasa na siya ng PSG. Kasi sinasaktan mo ang presidenteng Kuting. So, ibig sabihin, Bongbong Marcos Jr. o Ferdinand Marcos Jr. never ever na magiging leader o magiging leader ng Pilipinas dahil sa ganitong qualities na wala siyang bayag at sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. At the fact na hindi siya nagpapatakbo sa bayan natin, sa Pilipinas kung mahal, okay, Pilipinas nating mahal, ay dapat umalis na siya sa pwesto. Hindi lang ang pamilya na
Okay? Yung Marcos family niya, minus the Araneta, yung sila silang magkakapatid. Okay? Basta yung